Diyos ko! Iyon ay isang pag-atake ng Iran sa isang base ng US sa Iraq. At nangyari yan isang araw lang matapos ihinto ng US ang Project Freedom para makabalik ang Iran sa negosasyon. Kaya oo, mukhang hindi talaga interesado ang Iran na ipagnegosasyon. Parang kagabi lang, nagsagawa ang mga puwersa ng Iran ng ilang magkakahiwalay na pag-atake sa loob ng Iraq. Karamihan laban sa mga puwersang Kurdish na lalong nagpalala ng tensyon sa rehiyon sa gitna ng kaguluhan at mga pag-atakeng tumatawid sa hangganan. Ngayon, ang dahilan kung bakit nakaka-interest ang mga pag-ataking ito ay dahil mayroon tayong detalye ng negosasyon. Meron tayong isang pahinang liham ng mga kahilingan na ipinadala ng Estados Unidos sa Iran. At kung magiging tapat ako, mukhang hindi tatanggapin ng Iran ang mga ito. Dahil hindi naman nagbago ang mga hinihingi ng panig ng US. Kaya hindi ko alam kung bakit tatanggapin ng Iran ito ngayon. At hindi halimbawa 2 linggo na makalipas. Dahil kahit na matagal-tagal na rin ang blockade, hindi pa talaga ito sapat na matagal para tunay na maramdaman ng Iran ang hirap. Bukod dito, may butas sa blockade, lalo na sa hangganan ng Iran at Pakistan, na ginagamit ng Iran sa pagpupuslit ng mga supply papasok at ng langis palabas para mapahaba ang kanilang kakayahan sa buhay. Ngayon, tatalakayin natin ang bagong kasunduan, isang pahinang memorandum mula Estados Unidos sa Iran, at ang reaksyon ng Iran dito. Pero bago dyan, may ilang kawili-wiling detalye tayo tungkol sa Project Freedom at kung bakit ito isinara. Galing ito sa NBC. Hindi pinayagan ng Saudi Arabia ang US na gumamit ng kanilang base at airspace para sa Project Freedom. Kaya pinatigil ni Trump ang operasyon. Ayon sa ulat, nagulat ang mga kaalyado ng Gulf nang inunsyo ni Trump ang Project Freedom sa social media noong linggo ng hapon. Nang hindi kinonsulta ang mga bansa sa rehiyon. Galit na galit ang kaharian ng Saudi Arabia at nagpaabot sa US na hindi nito papayagan ng militar ng Estados Unidos na magpalipad ng eroplano mula Prince Sultan Air Base sa timog silangan ng Riyadh o dumaan sa impapawid ng Saudi para suportahan ang operasyon. May app na tinatawag na Bigo Live at maniwala ka man o hindi, mga magagandang babae ang mula Prince Sultan Air Base sa timog silangan ng Riyadh o dumaan sa impapawid ng Saudi para suportahan ang operasyon. Ngayon, sa totoo lang, hindi ito nakakagulat. Nung sinimulan ng Operation Epic Fury, hindi pinayagan ng mga bansa sa Gulfo ang Estados Unidos na gamitin ang kanilang himpapawid at ginamit ang mga base na nasa loob ng kanilang mga bansa. May mga bansang nagbago ng desisyon matapos silang atakihin ng Iran. Kahit neutral lang sila sa digmaan. Ito ang dahilan kaya tinatawag naming teroristang kampanya ang mga pag-atake ng Iran. Gusto nilang guluhin ang rehiyon dahil alam ng rehimen na yun lang ang paraan para mabuhay sila. Hindi mahirap isipin na noong natigil ang Operation Epic Fury sa panahon ng tigil putukan, ang mga bansa nagbigay ng pahintulot sa Estados Unidos na gamitin ang kanilang himpapawid bilang ganti sa mga pag-atake ng Iran. Malamang na natigil din ang mga pahintulot na yon kasabay ng tigil putukan. Dapat sana ay nakipag-ugnayan ng administrasyon sa mga kaalyado sa Gulfo kung seryoso sila sa Project Freedom. Pero ngayon, alam nating kinansela ito at duda ko na may kinalaman talaga ang pahintulot na ito. Duda kung ito ang dahilan kung bakit tayo nagkansela. Sigurado akong may iba pang nangyayari tungkol sa Iran. At sana magbunga agad ng magandang balita ang mga negosasyon. Hindi nakagulat na hindi pinayagan ng Saudi ang US gamitin ang kanilang himpapawid dahil matagal na nilang paninindigan ito mula pa ng Operation Epic Fury. Ngayon, tutukan natin ang kasalukuyang negosasyon at mga hinihingi ng Estados Unidos sa Iran. Ngayon, sa kasamaang palad, dito lalo pang magiging magulo ang mga bagay-bagay. Dahil kahapon ay nagkaroon tayo ng 3 magkaibang listahan ng mga hinihingi na inilabas ng 3 magkaibang news outlet. Kaya tatalakay natin isa-isa kung alin ang mas o hindi ganong malamang. Ang una nating listahan ay galing sa Wall Street Journal. Kasama sa hinihingi ang 20 taong pagbabawal sa pagpapayaman ng uranium, pagsuko ng lahat ng enriched uranium ng Iran, at hayagang pagsabi ng Iran na hindi ito naghahangad ng sandatang nuklear. Kailangan din nilang buwagin ang Fordow, Natanz at Esfahan, ang 3 nuclear enrichment facility ng Iran, at ipagbawal ang anumang nuclear na aktibidad sa ilalim ng lupa. Bukod dito, pumapayag ang Iran sa inspeksyong maaring hilingin anumang oras at parusa sa paglabag. Sa maraming paraan, maganda na rin ang kasunduang ito. Sa totoo, maganda talaga ang kasunduang ito. Ngayon, may ilang bagay na wala rito nakasama sa hinihingi ng Estados Unidos nung simula ng digmaan.
Lalo na ang pagpupondo ng Iran sa mga network sa gitnang silangan, gaya ng Hezbollah, Hamas at Houthis. Bukod pa rito, walang hinihingi tungkol sa ballistic missile program ng Iran. Malaking kakulangan din ng mga ito, pero maganda ng kasunduang ito kung papayag ang Iran. Iyan ang dahilan kung bakit. Dahil pabor sa Estados Unidos ang kasunduan, maliit ang tansang pumayag ang Iran. Ngayon, ang pangalawang kasunduan na meron tayo ay mula sa Axios. At mukhang mas malaki ang posibilidad na may mangyayari dito. Pero ibig sabihin din ito na, hindi ito kasing ganda ng kasunduan para sa Estados Unidos. Ngayon, bago tayo pumasok sa kasunduan